Okay, magandang araw po. Maganda po topic natin sa mga tumatanda, hindi lang sa seniors, kahit above 40 years old. Ano yung 10 organs na humihina? Yan po. Lahat tayo dadaan dito, lahat mararamdaman natin itong mga sintomas, itong mga kondisyon. Mararamdaman nyo itong mga organs ay nagbabago pag tayo ay nagkakaedad. Unahin natin So, number 1, ang nagbabago pa kakaedad, kahit wala pang senior, yung heart and cardiovascular system. Ano nangyayari sa heart and cardiovascular system, yung mga arteries natin? Una-una yung puso natin, alam ko po to bilang internist cardiologist, puso natin mas matigas. Mas magiging stiff na yung puso. Di na ganun kaya minsan, yung blood pressure, nag-iiba na ang numero ng blood pressure. Mas high blood. Tapos yung mga arteries, hindi na rin elastic. Yung mga artery natin, dati parang rubber band. Diba? Napakaganda. Pag tumatanda, medyo tumitigas, nag-stiffen. Pwede more prone sa heart disease, more nagkaka-high blood, at hinihingal na tayo. Pansin nyo, mabilis na tayo hingalin. Dati, umakyat tayo 2 palapag, baliwala. Pero pag edad 40, 50, 60, konting akyat ng LRT, di ba? Hingal na kayo, di ba? So mas hirap na yung puso ngayon. Okay? So yan po nangyayari pa nagkakaedad. Kahit yung blood pressure natin nag-iiba. Pag bata ka, blood pressure mo 120/80. Pagdating ng 60, 70 years old, ang blood pressure ganito na. 150/60. Ganon. Ang layo na. Yung unang numero mas mataas, yung pangalawang numero bumababa dahil nga iba na nga yung mga ugat natin. So, ano magagawa natin para ma-maintain na bata yung puso? Maganda talaga exercise Ako, hinahabol ko yung 10,000 steps. Siguro mga kahit 6,000 steps in a day. Regular exercise para at least may kondisyon sa puso. Eat a healthy diet. Siyempre, do not smoke. Diba? Babaray mga ugat. Get enough sleep. At magpapacheck up sa inyong doktor kung kailangan nyo ng maintenance medicine. So, tignan nyo ano nangyari sa puso. Kaya huwag magtaka kung mas hinihingal na kayo o nagloloko na yung blood pressure pa nagkakaedad. First organ yan. Second organ na nagbabago at humihina pag tayo ay tumatanda. Sabihin nyo kung ilang edad nyo naramdaman to. Bones, joints, muscles. Common po yan. Ano nangyari sa buto? Ang buto ng mga nagkakaedad, mas lumiliit ang buto. Kulang na antigas. Yung mga bone, mas mabilis na ma-fracture. Pag bata, hindi na pa-fracture pero pag matanda, mabilis ma-fracture. Konting tama lang, na-fracture na. Yung joints, mabilis na mapilay. Yung muscle ng may edad, starting at age 50, lumiliit ang muscle. Taba ang napapalit, lumiliit yung muscle, lumalaki ang tiyan. So, ano nangyayari? Pag may edad, pumapandak. Diba? Halos 10%. Kung dati, 5'4" ang tangkad mo. Pag nagkaedad ka na 70, magiging 5'2" ka na lang. Bababa ka ng 2 inches or more. Kasi nga yung sa spine natin, yung mga disc sa gitna, medyo lumalambot na, bumabagsak na. Kaya mas pumapandak tayo. At yung mga muscles natin, pag nagkakaedad, kulang na sa lakas, kulang na sa endurance, sa tagal, sa stamina, at kulang na tayo sa flexibility. So, hindi na tayo ganun ka-flexible. So, pati balanse nagkakaproblema. Okay? So, yan. Mararamdaman nyo lahat yan. Mag-comment po kayo. Pero, hindi natin alam anong age nyo maramdaman. Kaya, ang tips natin, kailangan kumain ng maraming pagkain mataas sa calcium, calcium-rich foods, pwedeng calcium supplements, magtanong sa doktor ninyo. Dairy products, isda. Di ba? Ang isda, maraming calcium, pati yung buto. Broccoli, fish, tofu, may calcium din yan. Next, kailangan mo ng vitamin D. Okay? Vitamin D mula sa sunlight, sa isda, eggs, vitamin D fortified milk, tsaka uso ngayon ng vitamin D supplement. Actually, umiinom ako 200, ano ba yan? IU ata yung iniinom ko. Pwedeng 200, pwedeng 400. So, uso ngayon ng vitamin D supplements. May tulong sa atin. Tapos, pinakamaganda sa joints, exercise na medyo weight-bearing.
lakad-lakad, konting jogging, light weights, kahit konting weights lang, lalo na pa kahit di ganun kabigat. Basta natatagtag yung mga bones natin, mas ginagamit ang buto, mas tumitigas. Tandaan nyo, mas ginagamit ang mga buto, mas ginagalaw, mas tumitigas. Mas laging nakahiga, mabilis ma-fracture. Pag-iingat natin sa bahay dahil loss of balance din nangyayari. Rubber shoes, kailangan, sabi ko mas maganda, safe dapat ang bahay. Okay, wag yung mga tubig-tubig, yung may nabasa o may kalat, mamaya matapakan. Yung bathroom dapat ligtas, may mga hawakan, may mat na plastic mat. Kakabili ko lang ng plastic mat eh. O para sa CR, nako, hirap, di ba? Pag naliligo ka, nakatapa ka, muntik-muntik ka matutumba. Kasi loss of balance as you get older. Number 3, dapat bantayan. O mararamdaman nyo to. Digestive system, stomach, and intestine nagbabago. Yung large intestine natin, yung colon, nagbabago siya. Mas mabagal ang galaw ng bituka. Kaya mas constipated pag may edad. Dagdag problem pa, siguro kulang ka sa exercise pag may edad, di ba? Mabagal metabolism. So, hindi rin gagalaw yun siyan. Constipated din. Kulang sa tubig ang mga may edad. Hindi nauuhaw. Mas matanda, mas di na nauuhaw. Kaya talagang pipilitin mo yung 8 glasses of water. Low fiber diet, kaya nako-constipate, di ba? So, ano gagawin natin? High fiber foods, fruits, vegetables, samantama lang. Huwag din sobra dami. Plenty of water, plenty of fluids para hindi matigas ang dumi. Regular exercise, kailangan galaw-galaw. Ako kapag sa umaga, may mga exercise ako, konting talon-talon. Maganda inaalugan tiyan. Oo. Mas tumatalon-talon, mas naaalugan tiyan, mas gagalaw yung bituka. Kasi nga bumabagal ang galaw ng bituka pa ng kakaedad. Tapos regular bowel schedule. Kung ano yung oras, sanayin mo yung tiyan mo. Every 8 o'clock o 7 o'clock na umaga, dudumi ako hanggang masanay siya. Ito, problema na may edad. Sabihin nyo kung dito to. Bladder and urinary tract. Pag-ihi. Ako, lahat ng problema natin to. Bakit? Pag tumatanda, ang bladder natin, yung pagtog, mas tumitigas din. Nag-i-stiffen siya. So, kung bata ka, kaya mo maghintay ng 3 oras bago umihi, kailangan mapuno yung pantog mo ng 500 ml. Capacity ng pantog natin, 500 ml. On the average. Kaya mo maghintay ng 500 ml bago ihi. Pag matanda na, hindi na pwede 500 ml. Matigas na kasi yung pantog eh. So, pag napuno lang siya ng minsan 100 cc lang, naiihi ka na. Diba? Ang bilis mo maiihi, kasi nga, tumitigas siya eh. Okay? Tapos yung pelvic floor muscles, yung muscles natin sa may puwet, sa private part, hindi na ganun kalakas, hindi na ganun katigas siya. O hindi siya ganun kaganda mag-contract eh. So, konting ubo, konting tawa, naiihi na. Hindi mo makontrol eh. Diba? Sa lalaki, may problema pa, lumalaki yung prostate. Pag lumaki ang prostate, ayaw ulit lumabas yung ihi. Pwedeng overweight ka na, may edad, pwedeng may diabetes, lahat ito makakadagdag sa problema sa pag-ihi. Ang tips natin, ganito gagawin na, i-schedule mo yung ihi mo. I-control mo na every hour muna. Yan, Tapos gawin mo every 2 hours kung kaya. Every 1.5 hour, every 2 hours. So, intayin mo at least mapuno yung pantog mo ng 250 cc. Pwede nyo naman sukatin eh, di ba? 250 cc sana or 200 cc bago ka umihi. Parang sinanay mo yung pantog mo mag-bladder training eh. Para at least nag-expand na siya. Pag punong-puno na, tsaka ka na umihi. Para masanay na yung pantog mo na marami ang capacity. Para pwede ka sumakay ng kotse na matagal-tagal. Okay? Kasi kung puro pigil sa pag-inom, di rin naman maganda. So, maintain a healthy weight. Merong Kegels exercise para ito pwede sa lalaki, pwede sa babae, para mapigilan yung pag-ihi. Actually, good for sex itong Kegels exercise din eh. So, ang ginagawa sa Kegels exercise, masa-search nyo yan sa mga videos ko, parang ginagawa mo, parang maiihi ka na pero pinipigil mo. Pigilin mo ihi mo or parang mauutot ka na pinipigil mo. Diba, minsan maraming tao, wala pang banyo. Pigilin mo siya. Pigilin mo siya ng 3 seconds. Pigil. Tapos relax.
Tapos practice ulit. Pigil, 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 3 seconds. Then relax. Do it 10 times yung pagpigil. Tapos i-try mo 3 times a day. Kung ilan lang muna kaya. Kung kaya nyo muna 3 beses, mas pinipigil, mas nasasanay yung muscles dito sa pelvic floor na mag-contract at hindi agad lumabas yung ihi o dumi. Konting bawas sa bladder irritants, yung mga nagpapaihi sa atin, alak, ang bilis magpaihi. Kape, pampaihi ang kape. Soft drinks, pampaihi din yun. So, konting iwas doon kung naiihi kayo madalas. Number 5 problem na organ pag tumatanda ang ating utak, brain. Ano nangyari sa utak natin? Siyempre, yung memory. Hindi na ganun kagaling yung memory, bumabagal yung pag-iisip. Ano nangyayari sa utak? Una-una, may taong pag tumatanda, uso ang depression. So, pag depression, mas kulang ang kausap. Diba? Isa din yon. At pag nagkakaedad, sinabi ko, diba, yung mga arteries nagkakaproblema. So, marami sa may edad nagkakaroon ng small stroke, silent stroke. Tawag namin doon mga lacunar infarct. So, pag sinitiskan namin ang may edad, kahit walang sintomas siya, wala siya naramdaman. Pag nakikita namin na CT scan, siguro edad 70, marami sa kanila, makita mo, meron ng maliliit na itim-itim. Ibig sabihin, nagbara na ng maliliit. So, meron siyang small stroke na wala namang epekto, pero nasira na yung parting maliit na yun. Okay? Gumagana pa yung utak, kaya lang minsan mabagal na. Kumbaga sa kuryente, hindi na ganun kaganda yung cross-circuitry. Diba? Yung circuit niya, hindi na ganun kaganda. Parang computer. Pag bago computer mo, ang bilis, diba? Ang bilis. Bilis mag-search, bilis mag-open. Pero pag ang dami ng laman ng computer, pag luma na, pag may virus pa, ang tagal. Buksan mo yung Google, parang 15-10 seconds bago bumukas. Ibig sabihin, meron ng mga sira-sira. Ganon din sa utak natin. Pag bata, ang bilis. Diba? Bilis mag-isip. Pero pag matanda na, parang, oops, may pause eh. Diba? May pause na paano, minsan hindi na ganong kaganda yung mga neurons natin, yung mga nerve cells. Okay? So, anong gagawin natin kung may loss of memory? Di pwede lista-lista. Diba? Regular exercise pa rin. Ito talaga pinakamaganda. Exercise, hindi lang maganda sa puso, circulation sa artery, sa buong katawan, pati sa utak. Pag hindi ka makaaral, mahina memory mo, mag-exercise ka lang, gaganda circulation, galaw-galaw yung paa mo, good for the brain. Exercise also, hindi lang brain circulation, reduce stress, reduce depression. Siyempre, healthy diet para sa brain, para sa puso, fruits, vegetables, whole grain. Mentally active, huwag kayong magre-retire. Sasabihin matanda mag-retire. Pag-retire, wala na yun. Patapos na ang buhay nun. Di, wala nang silbi sa buhay, pina-retire mo siya. Di ba? Kalokohan yon. Mag-retire ka sa trabaho mo, pero may gagawin ka sa bahay. Ayusin mo bahay mo, gumawa ka ng project, mag-volunteer ka sa community, mag-aral ka, mag-enroll ka sa klase, di ba? Mag-schooling ka ulit, mag-aral ka ng instrument, kumuha ka ng hobby, mag-word game ka, kailangan you have to talk to friends. Kailangan maraming friends ang may edad, kaya mga bata, maganda, kinakausap ang may edad yan. Talk to friends, lalo na may edad, para mawala yung depression at stress. Okay, ito talaga pampahaba ng buhay. At syempre, kung may edad na, gagamutin yung chronic disease, high blood, high cholesterol, and diabetes. Okay? Mahirap magkaedad. Pero ito, maganda itong mga tips natin. Ito pa, isang humihina, pag tumatanda, eyes and ears. Very common, di ba? Ang mata natin, mas malabo, age 40, magsasalamin ka na, di ba? Hindi mo makita. Bukod dyan, mas matanda, prone to cataract na. Pag mga 60s, 70s, exposed sa araw, UV light, may cataract talaga yan, minsan lumalabo. Anyway, meron naman operation for cataract. Pero gusto rin natin makaiwas sa cataracts. And pag mas matanda, mas nasisilaw. Mas nakakasilaw na, glaring na. So, minsan mas nagsusuot ng sunglasses at hirap mag-focus. Pati tenga natin, talaga may hearing loss pag nagkakaedad. Ang unang hindi natin maririnig yung mga high-frequency sounds, yung matataas na sound, mga rustling,
yung boses ng babae, matitining, o hindi mo na gano'ng maririnig. So, pag sinisigawan ka ni misis, hindi mo na gano'ng maririnig. Okay, high frequency sound. Kailangan check up sa mata. Tips natin, check up sa tenga. Kailangan magsalamin. Kailangan mag-hearing aid. Pag lumalabas, mas maganda may sunglasses kung nasisilaw para ma-protect sa UV light. Pwede magsombrero. Pag sa tenga, kahit bata kayo, huwag masyadong malakas yung sound. Oo. Tsaka bawal mag-cotton buds. Pwede lang sa labas, ha. Bawal mag-cotton buds. Bawal maglagay ng toothpick, posporo, bakal, alambre sa tenga. Ang dami ng pasyente ng ENT, butas ang tenga. Sino nagbutas? Yung si mami nagbutas. Pinasok niya yan kinalikot yan na bata, nabutas. O sarili, kinalikot mo. Ang bilis mabutas ng eardrum. Pag nabutas ang eardrum, ako, ang hirap po yun. Forever ka na nakano. Kailangan may plug ka pa dito. Forever infection yun. O, huwag natin butasin ng eardrum. O, maliit na butas, gumagaling. Malaking butas, hindi na gumagaling. Delikado po. Ingatan ang tenga. O, wag, di ba? Alam ko, masarap cotton. Dito lang sa labas. Hayaan mo siya tumulo. Hayaan mo tumulo yung cerumen. Number 7, ipin. Ipin nagkakaproblema pa, nagkakaedad. Anong problema? Mapapansin nyo yung gums nyo nagre-recede. Okay, nagre-recede, tumataas na yung gums. Mas expose yung teeth. Mas ma-prone tayo sa tooth decay. Mas nahuhulog yung ipin, nasisira ipin, hindi na ganun katibay ang ipin. Plus, may gum problem, gum infection, may mga gingivitis pa. Okay, so kailangan mag-brush, mag-toothbrush, kailangan mag-floss. Flossing is very important. Kung di nyo pa alam to, kailangan nyo dental floss. Tapos mag-visit sa dentist regularly, kailangan may cleaning O every 6 months, kung nagtitipid every year. Okay, ipin, mahalaga. Pag walang ipin, di makakain, mas namamayat, mas nagkakasakit. Teeth is very important. Number 8. Ito, problema natin nagkakaedad. Skin, pati hair. So, ako gumawa nitong data, sinulat ko to. So, yung hair din and skin. Ano nangyari pa ng edad sa balat nyo? Makikita nyo. Ang balat natin na may edad, mas manipis. Hindi na siya elastic. Di ba? Pag bata, ganun tayo. Elastic, di ba? Pag matanda na, mas matigas na siya. Mas makunat. Sakit naman ng word na yun. Ngayon wala naisip, mas makunat, hindi elastic, mas manipis, kasi less fatty tissue sa ilalim. Pag nawala na yung taba sa ilalim, kaya ng iba naglalagay ng filler, kaya nagkaka-eye bags. Mas matanda, more wrinkles, more age spots, yung mga itim-itim lang lalabasan, more skin tag sa neck, yung mga balat-balat na lumalabas. Yan, sa may edad. So, tapos siyempre mas nalalagas yung buhok. Alam niyo naman pag may edad. So, ang tips natin, pag naliligo, gentle lang sa skin. Okay? Dapat gentle tayo sa skin. Kung nag-shower tayo, dahan-dahan lang. Tapos, mild soap lang. Mild soap gagamitin. Kailangan mag-moisturizer. Oo, kahit ano lang moisturizer buong katawan. Paano? Kulang na sa oil yung katawan natin. Sunblock para hindi maarawan, di ba? Wear protective clothing kasi na-expose sa araw. Pwede ang araw sa umaga o sa hapon. Huwag yung sikat ng tanghaling tapat, di ba? Yan ang nakakasira sa katawan. Pero yung morning sun, afternoon sun, okay lang yon. May vitamin D yon. Tapos, pag nagsha-shower, dahan-dahan lang yung shampoo. Mas mahulog ng buhok nyo. Pagda-dry ng buhok, wag masyadong malakas, ha? Yung anit, wag masyadong banatan, o nagmamassage sa ulo, wag masyadong malalagas na yan. Pag nagsusuklay, bumili na kayo ng bagong suklay. Wag na yung suklay na ang nipis-nipis. Kasi yung maraming ipin, malalagas Lumipat kayo sa wide tooth. Alam niyo, wide tooth comb? Sorry, wide tooth comb. Ito ang exercise ko. Kasama pa to sa joint. So, mas wide tooth, mas konti nalalagas. Alam nyo yan, ha? Nalalagas. Bakit nagkakaedad? Lahat tayo magagawa. Sabi ng tatay ko noon, nung buhay pa, sabi, naramdaman ko minsan, nakita ko siya minsan, sakit likod niya, naawa nga ako. Sabi ng tatay ko, ang hirap ng may edad.
Ang hirap ng tumatanda. Hindi ko makalimutan yan. Ang hirap daw ng tumatanda. Lalo na kung masungit yung mga anak mo. Anyway, number 9 problem is weight gain. Di ba? Pag tumatanda, lumalaki ang tiyan, puro taba, lumiliit ang muscle, at bumibigat. Bakit? Kasi ang metabolism natin bumabagal. Bumabagal metabolism natin. So, kung dati kaya mo kumain ng 2 platong kanin sa umaga, tanghali, gabi, 6 cup of rice, di ba? Hindi ka tumataba, bata ka maliksik ka mapawisin ka maggalaw ka nun Ngayon, pag may edad ka na, kumain ka ng 2 cups of rice, talagang lolobo ka, tataba ka. Paano? Mabagal na metabolism mo So, yung intake mo pareho, pero yung energy mo mabagal na galaw. Diba? So, dapat pag nagkakaedad, to maintain your weight, you have to eat less. Nakakagulat. You have to eat less to maintain the weight. More protein ka na, limit sugar, limit high fat, tapos regular exercise, talagang galaw-galaw para hindi pumanaw. Kung makikita nyo sa tips natin halos lahat sa kanila, lahat ng organs na humihina, nakukuha sa exercise. Number 10. I saved the best for last. Number 10 problem ng may edad, poor sexual performance. Yung iba, 40 pa lang, may problema na. Pag diabetic, yung iba, 50 pa lang, mahina na sa sex. Magbabago yung performance, pwedeng may sakit sa diabetes, pwedeng tumataba, bumabagsak ang testosterone sa lalaki, sa babae, bumababa yung estrogen pag menopause. Sa babae, pag menopause, biglang vaginal dryness. Pag ang babae nag-menopause, pa-check po kayo sa OB. Kahit isang beses, bibigyan kayo ng estrogen cream, nilalagay sa puwerta para hindi mag-dry, hindi magsugat. Kailangan yun. Hindi ko alam at di gano'n pinapayo, hindi ko nababasa. Basta hindi pwede, wala. Lahat ng menopause ng babae, pa-check kayo sa OB, magpapasalamat kayo sa akin. Kailangan nyo ng estrogen cream. Or yung iba may estrogen pills. Depende sa inyo. Yung doctor magsasabi kung pwede. Kasi pag may vaginal dryness, hindi na po, mahirap na mag-sex, magsusugat na siya. Sa lalaki, ang problema naman, impotence. Alam ko, mga lalaki, mayayabang yan. Hindi daw nanonood ng video ni Doc Willie, pero pag yan ang topic, hindi aamin yung mga lalaki, pero pag nagkakaedad, mas mahina na siya, mas malambot na ang private part at mas konti na lumalabas. That's normal. That's aging. Normal. May kasabihan nga yung urologist na favorite ko si Dr. Gatchalian. Sabi niya, pag teenager pa lang, kaya mag-sex parang 3 times a day. Pag age 20s, kaya mo parang everyday. Pag edad 30s o 40s, siguro mga once every 4 days. Pag 50s na, mga once a week na lang. Pag 60s na daw, once a month na lang. Pag 70s na daw, ano na lang daw, try and try na lang. Yun ang joke niya. Pero tunay, ganun po nangyari. So, anong gagawin para sa pagsasama ng mag-asawa, lalaki at babae? Babae, papacheck sa OB. Lalaki, papacheck sa urologist. Regular exercise pa rin. More exercise, more fit, mas hahaba yung sex life nyo. Pwede rin naman physical intimacy without sex. Yun ang nangyayari sa may edad. Parang companionship, pero yung exercise may tulong pa rin. Okay? Ito yung 10 napakahalaga. Tingnan nyo, mag-comment kayo saan dito sa 10 nararamdaman nyo. Lahat tayo dadaan dito. At syempre, tulad na sinabi ko, kailangan, gusto ko kompleto ang buhay nyo. Kailangan may mission kayo sa buhay. Kailangan may advocacy kayo, may purpose kayo. Kasi yun ang lalaban sa stress at depression. Hindi ko pa nilagay stress at depression dito. Number 11 siguro dapat yun, mental health problem. Kasi pag na-depress ang may edad, yun talagang problema. Siyempre, kita niya yung friends niya, marami namamatay, di ba? Yun ito na age na yung mga classmate mo sa high school, nagkakasakit, nawawala na. So, nalulungkot ka na, tapos nag-aalisan na yung mga anak mo. So, dapat may advocacy, may mission sa buhay para may drive kang
mabuhay na mahaba. Yan din ang mission ko, di ba? Turuan kayo, ma-extend ang buhay nyo, magbigay ng libreng payo, wala tayo kinukuha sa inyo, tulong lang to. At hopefully, pag umaba buhay nyo, ma-enjoy nyo, family nyo, mas makatulong kayo sa kapwa natin. Okay? Sana po nakatulong tong video. Thank you so much. Ano ba itong mga question? Ito. Pwede nyo po itag yung mga friends nyo. Salamat po sa lahat ng grabe, lagi akong may UTI. Oo, UTI, baka kulang ka sa inom ng tubig. Tapos pa-check mo urinalysis mo kung sure ka may UTI. Alam mo bakit? Baka hindi ka UTI eh. Baka imagination mo lang eh. Baka ang problem mo is ihi ka ng ihi, na masakit pag ihi at hindi tapos ng ihi, baka part of aging lang yun. Hindi mo alam. Okay? So, maganda pa check na rin tayo ng ating urinalysis. So, maraming salamat po. Share po natin sa ating kaibigan. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Thank you so much. At sana makatulong tong video. Share natin, ha? Para meron naman kayong makitang video na walang inaaway, tulong lang, di ba? Yan naman ang gusto natin. Para lagi tayong masaya. God bless po.